Sunod-sunod ang panalo nitong Converge Fiber XL so far dito sa Philippine Cup at maganda yung kanilang nilalaro. Kaya hindi na nakapagtataka na maraming mga teams talaga ang interesado na makita yung kung ano magiging performance nila at kung aabot ba sila ng finals. Pero sa tingin ko kung itong Converge Fiber XS talaga ay determinado na manalo ng championship at ma-break yung monopoly nitong SMC at MVP groups, kinakailangan nila na magdagdag ng isa pang point guard. Dahil ito si Jordan Heading, hindi pa natin alam kung kailan makababalik dahil yung back spasms niya ay intermittent. Ibig sabihin, minsan meron, minsan wala. So, hindi po pwedeng gamitin niya sa isang game. At kahit gaano pa katindi itong si Alex Stockton at si Shawnee Winston dito sa kanilang backcourt, kinakailangan ng additional support niyan pagdating sa playoffs. Ang tingin ko ang pwedeng kunin itong Converge Fiber XS na isang backup point guard ay itong si Tyler Tio mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Nanalo ang Phoenix kagabi kontra dito sa TNT. Pero ito si Tyler Tio, medyo nag-deep na yung performance niya at sa tingin ko bumaba yung trade value nito. Hindi ibig sabihin na hindi mahusay na player si Tyler Tio, magaling yan. Pero ito na ang pagkakataon kung ikaw ang Converge na kunin mo ito kapalit ng isang future first round pick o kaya pwede na nilang isama yung iba pa nilang mga players na hindi nagagamit. Straight up pwede rin si Jeyo Ambohot ang kapalit nitong si Tyler Tio. Dahil ang Phoenix ngayon nangangailangan ng isang big man na magko-complement sa laro nitong si Kai Balungay. Kaya kung sakasakali na ito si Tyler Tio mapunta dito sa Converge, sa tingin ko mas gaganda chance nila. At if ever bumalik na nga ito si Jordan Heading, may pampalit na sila dito kay Jordan Heading na backup point guard na isa ring scorer. Kaya sa tingin ko po pwede itong gawin nitong Converge Fiber XS. Alam din naman natin na may budget talaga ang Converge para magbigay ng malaking kontrata dito kay Tio, kaya hindi naman magiging problema yan para dito sa lineup ni Coach Franco Atienza. So dapat na nilang subukan ito. At ang isa pang team na dapat gumawa siguro ng major trade dito ay itong Meralco Bolts. Alam natin nakafocus ang attention ngayon ng lahat dito sa TNT dahil 0-3 sila at San Miguel pa kalaban sa susunod. Pero itong Meralco hindi rin maganda sitwasyon. 3 sunod na ang talo. At baka nakakalimutan ng lahat, Meralco ang defending champion dito sa Philippine Cup. So, kinakailangan siguro ng Meralco unang-una kumuha ng additional scorer na tutulong dito kay Chris Newsome. Malaki yung pagkawala dito kay Alain Maliksi na nagkaroon ng season-ending injury. Kaya nga kinakailangan nila na maghanap ng isa pang scorer para hindi naman sila aasa na lamang dito kay Chris Newsome. Pangalawa, medyo nag-deep din yung performance ng big men nila katulad dito si Brandon Bates at si Raymond Almasan. Plus, alam natin na yung ibang mga teams nag-adjust na dito sa estilo nitong si Coach Luigi Trillo at Nenad Vucinic. Kaya kinakailangan siguro nitong Meralco na magkaroon din ng revamp. Actually, kung yung titignan yung sitwasyon ngayon, yung tatlong MVP teams ay nag-i-struggle. Itong NLEX, TNT at itong Meralco. So if ever na magkaroon nga ng major movement yung TNT na napapabalita within a week or two mangyayari, baka masama na rin dyan itong Meralco Boss dahil nangangailangan din sila ng pagbabago. Alam natin na matunog yung pangalan ni Newsome sa mga trade, baka daw mapunta sa Hinebra or sa iba pang kupunan. Pero kung MVP group, hindi mo syempre pakakawalan si Chris Newsome unless superstar din yung magiging kapalit nito. Kaya sa ngayon, wait and see muna ang Meralco. Pero kung matalo pa sa susunod na game itong Meralco, asahan natin na magkakaroon na talaga ng paggalaw dyan at malamang masama itong Blackwater Bossing. Although medyo ang problema ngayon itong si Cedric Fairfield at Christian David. Parehong may iniinda. Kaya yan ang abangan natin kung ano ang gagawin ng Meralco Management para masiguro na yung kampanya nila naman ay magpatuloy. At syempre, hindi maganda yan kung defending champion ka at hindi ka man lang makaabot ng playoffs. At yan ang magiging sabihin na nating wake up call para dito sa Meralco Bolts.